welcome po mga kuya, kong lingkod Jonathan TV Vlogs. No, mga kakuya, ang ating tampukin na kwento sa araw ng buhay ng mga santo po mga kakuya. Walang iba kundi si San Sabas, no? Sa kilalang Saint Sabas po mga kuya. Pinagdiriwang ang kanyang kapistahan tuwing December 5 po mga kakuya. Ang mga Katoliko ay nagdiriwang ng kapistahan ni San Sabas, Saint Sabas. Siya ay isang tanyag na munghi at tagapagtatag ng mga monasteryo sa Palestina noong ika-5 ng siglo. Kilala siya sa kanyang debosyon at sa kanyang mga kontribusyon sa buhay monastiko. Si San Sabas ay nituring na isang modelo ng mananampalataya at pagsakripisyo, at ang kanyang buhay ay nagsisilbing inspirasyon sa maraming mananampalataya. Ang kanyang kapistahan ay isang pagkakataon upang pagnilayan ang halaga ng disiplina at dedikasyon sa ating espiritual na buhay. Si San Sabas ay namatay noong 532 AD. Siya ay isang mahalagang figura sa buhay monastiko at kilala sa kanyang mga kontribusyon sa pag-unlad ng mga monasteryo sa Palestina. Ang kanyang buhay ay puno ng debosyon at pagsakripisyo, at siya ay pinarangalan bilang isang santo sa simbahang Katolika. Ang kanyang kapistahan ay pinagdiriwang tuwing Disyembre 5 po mga kakuya. So therefore po mga kakuya, na dapat kilalanin natin ang ating mga mahal sa mga santo po mga kuya, lalo na po sa araw na ito, December 5, no mga kuya, tayo ay nag-celebrate ng kapistahan ng ating mga mahal na santo po mga kakuya. Hindi lang natin kilala ang ating mga artista dito sa mundong ibabaw nito, kundi kilalanin talaga natin ang mga santo na namuhay na may kabanalan po mga kuya. Bakit natin kilalanin ang ating mga santo? Sapagkat sila ay nagbibigay inspirasyon sa ating mga buhay, lalo-lalo na po sa ating pamilya po mga kakuya, kung paano tayo mamuhay na may kabanalan. Mga kakuya, ang lahat ng mga santo na ito ay pinagpala na ng ating Panginoong Diyos na kasama-kasama na sa langit po mga kakuya. Kaya nga dapat natin silang tularan at ihingi tayo ng intercession para po sa kanila po mga kuya, para makatulong sa ating spiritual life dito sa mundong ibabaw na ito. Ang kwento kung paano ipinanganak ang ating Panginoong Hesus at kung paano inalagaan ng Mahal na Birhen na 9 na buwan sa kanyang sinapupunan po mga kakuya. Yan ang nakalimutan sa mga binyagang Kristiyano ngayon, na dapat sa ating bahay, mga kakuya, ito ang challenge ko sa inyo, dapat meron tayong bilin sa ating bawat tahanan. Hindi lang Christmas light, hindi lang pinakamalaking Christmas tree, no? Bagkus, lagyan natin mga kakuya ang bilin sa ating bawat tahanan. Bakit? Yan ay nagpaalala na ang Panginoong Hesus na isinilang literal, no? At namatay sa krus at ipinako sa krus po mga kuya, para po sa ating mga kasalanan. Kapag tinitingnan natin ang bilin mga kakuya, ang bilin ay siya nagsimbolo ng pag-ibig ng Diyos para sa atin na nilikha ng Diyos po mga kakuya. Nawa, tularan natin ang ating mga santo, hindi lang mga artista na kilala natin, dapat kilalanin natin ang ating mga mahal na santo nagbuwis ng buhay para sa pananampalatayang Kristiyano. God bless at ingat po kayo palagi po mga kakuya. Nawa maghari sa atin ang Diyos, lahat gabayan tayo ng banal na Espiritu sa araw-araw nating pamumuhay. God bless po at ingat po kayo. Happy Merry Christmas in advance po sa ating lahat po mga kakuya. Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see. He gave His life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before His agony. We share the body and the blood in His memory. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.